Hello po, good morning sa ating lahat. Welcome sa ating morning briefing, Friday ng 28th of May. So to start, let me share my screen with you. I hope nakikita nyo, no? Nasaan na nga ba yung share? Yan, present now. So umpisahan po natin sa, umpisahan po natin sa euro. Ayan po. Gold naman yan. Ito yung euro, no? So kung nakikita po ninyo ngayon, in terms of our trend line, yung uptrend natin ay intact pa rin. Yan kasi ang uptrend line mo, nandyan pa rin yung ano mo. Pero ang ano nito, since ang lapit-lapit na niya dun sa trend line, konti na lang, gahibla na lang magbe-break na po siya. So kung tinitingnan natin, magbe-break ba siya o hindi? Kung titingnan natin sa smaller time frame, nag-break na po siya. Kasi kung titingnan mo itong trend line na to, if you are going to consider this trend line that runs across itong mga itong mga prices na to, so nandito na siya, nag-a-adjust pa lang siya. Hindi pa siya nagbe-break, pero malapit na dito. Ang inaantay na lang natin, ma-break niya itong low na ito para humulagpos po yan dyan kasi pag na-break niya yan, it has the possibility na itong formation na ito ay ang kalalabasan isang flag formation. Ano po? So yan. So it can be very horizontally waving or waving up ang ng flag. So yan po ang niyan, ang measuring implication niyan ay ito. Kung gaano kahaba yan, dito rin ang takbo niya. So kung nakikita natin, nag-cross na siya sa 200-day moving average, so most likely, pababa po siya talaga. Nag-crossover ang 200 sa 26-day moving average mo, so it is an indication that the price will go down. Ayun po. So hanggat hindi nagko-cross, hindi mo masasabi na bababa siya. Pero pagka nag-cross na po siya, yun po yung ano niya. Ang only danger dito, ang aabangan mo lang dito is itong mga ganitong senaryo, no? So nag-crossover yung 26 days sa 200-day moving average, pero ito yung support mo from the trend line. Dito, ang nangyari, bumalik sa taas. Yan, kung nakikita nyo yan, mapapansin mo naman yan, mapapansin mo yan pag ginamitan mo ng momentum signal kasi dito, consolidation yan, di po ba? Dapat yung momentum nito, pareho ang price, pareho ang low niya, mas mababa pa nga ito dahil may spike siya dito sa baba. Pero ang RSI reading nito, mas mataas ito kesa dito. Pero pareho lang sila ng level, di ba, ng opening and closing. So dapat sana pareho sila ng RSI, pero hindi. Mas mataas sigurado ko ito. Tingnan natin. Sigurado mamaya hindi pala, no? Kahiya-hiya. Ayan po. Diyan nyo po nako-confirm kung aakyat siya. Tingnan nyo itong RSI natin. Ayan, oh. Pareho sila ng level, pero mas mataas ang reading ng RSI mo dito. Ang tawag po dyan sa concept na yan ay failure swing. So meron kang failure swing dito, ito yung failure swing mo, ito mas mataas yung RSI niya, kaya umakyat. I don't normally give this as a lesson pagka free po yung session, ano po. Pero nadulas lang yung dila ko. Madaldal lang ako sometimes. Yan. Bumaba 7.02. Ngayon, biglang bumaba.
Hindi buti nakapag-unload ka. So yung yung sa euro natin, yun lang yung titingnan natin diyan, yun lang yung aabangan natin diyan, ano po? Pagka nag-start na umakyat yung momentum mo, if the momentum goes up relative to your uh, steady low, yung mga lows mo dito, kung pare-pareho naman sila or mas mababa, pero yung momentum mo mas umakyat, ibig sabihin may tendency talaga na aakyat po yan. So for the meantime, ang basa muna natin dyan, kasi meron kang na-break na, merong na-break na na market structure, so baba muna kasi bumaba siya, nag-consolidate. So ang next na assumption natin, bababa po ulit siya. So kung wala na pong tanong sa euro, ang ating selling dyan ay ito po, 21.95, ang target mo is 21.03, ang cut loss mo is 22.23. Yung 21.03 po ay galing yan dito sa low nito. Para makita nyo, itong low na ito, hindi ko lang na no. Pero ang 2103 since dito na natin siya kukunin yung high nito, 2106, hindi pala 2103, sorry. Yan, kung wala na pong tanong, tayo naman ay pupunta ngayon sa British Pound. Ang British Pound naman, kung nakikita nyo, nagre-ranging siya. Nagre-ranging saan? Dito po, tsaka dito. Ang kino-consider natin itong level na to, 42.11 up to 41, it's either, ang pwede mong i-consider kasi dito, pati tuloy ako naguluhan. What you can consider here is either this one or this one. Ba't ayaw? Yan. So itong dalawa po ang i-consider natin kasi mas obvious naman na yun yung range ng ano mo no, ng ang tawag dito, ng consolidation mo. So kung yan po yung range ng consolidation natin ngayon, at ang bias ng prices natin ay, let's confirm it sa daily. Ang bias ba niya ay upside or downside? So kung makikita nyo dito sa daily, nagko-correct every time it hits this price level. Ito, yan. So yung price level na yan ngayon yung tinitingnan natin na resistance sa daily mo. So pwedeng mag-range siya dyan from a high of, anong high niyan? High of 42.33 to a low of, anong low nito? 42.33 to a low of 40.91. High of 42.33 to a low of 40.91. Yan po yung ano niya. Pero ang bias niya ay on the upside pa rin. Kasi kung nakikita nyo, nagte-trending siya dito, pwedeng mag-support itong
moving average mo ng daily. So yung malaking galaw, it can happen when the low of this price touches the 26-day moving average. Yan po. Kasi hindi ako masyadong hopeful sa pagbaba niya this time kasi ang layo pa niya dito sa 200-day moving average ano. Yung bukan ng ano mo to ng moving average mo dito masyadong malawak. So pagka binasa mo yan sa MACD or gumagamit ka ng signal na or momentum reading na MACD ang ginamit mo, lalabas niyan green yung bar niya, lalabas green. Kasi yung difference nito malaki pa, no? Yan, so hindi rin ako masyadong hopeful kasi maraming barrier sa pagbaba. Ang presyo, usually it's the easiest way out ang hinahanap niya. Parang tubig. If you have less resistances on the upside, sa taas siya pupunta. If you have less support sa downside, sa baba ang punta niya. So ganun po yung ano niya. So ang tingin natin sa British pound ngayon, magre-range trade siya pero since nasa taas ang presyo ngayon, I do not really consider selling as a wise trading posture ngayong araw kasi ang bias niya if you read the chart ay paakyat pa rin po. So mag-aantay na lang ako ng presyo. So ang inaantay natin diyan yung pagbaba niya dito, ano po? So kasi pwedeng bumaba po yan hanggang dito for today, bumaba yan hanggang dito and pwedeng mag-extend na yung moving average natin diyan. So upon hitting the moving average, yung low ng bar mo, pwede na pong umakyat yan. So if you look at your daily chart, ayan, your 4-hour chart, naglalaro siya doon sa 42.11 and 41.02. Ano po? So, yan po yung range niya. Pero ang bias niya, upside. Upside pa rin sa 4 hours. Ang bias mo sa hourly is still upside pa rin ang bias mo sa hourly. So I am not really hopeful na I do not really see it going down for today. So pinakamalalim na baba niya siguro is it could happen na dito siya hanggang dito siya mag-support sa 4160 bago po siya mag-cry ulit ng 42. Itong high na to 4218 or 4211 yung tingin natin kanina. Yes, 4211. So pwede pong diyan mag-aano yung presyo ngayon. So kung wala na pong tanong sa British pound, tayo naman ay pupunta sa AUD-USD. Ang AUD-USD naman po, kung titingnan natin ay mukhang pababa. Nagko-consolidate din siya, gaya-gaya po tumaya sa sa British pound. Kasi 'di ba ano ng Britain yung mga prisoner dati sa Britain, yun ang naging tao ng Australia ngayon, di po ba? So gaya-gaya ang Australia talaga sa currency ng Britain. So sa Australian dollar naman, sell tayo sa 77.46. 77.46 is nandito po. Yan. Although nasa consolidation siya, ang previous niya galaw niya ay ito po, 'di ba, uptrend. But if you look at your smaller time frame po kasi, yan, malapit na silang nagpapakita na ng pagbabago ng isip ano. So the prices are now starting to move below your moving averages. Either you consider your simple moving average of 200 or your 200 EMA, both are they are moving below both moving averages. Tapos ito ngayon nasa isang nakapaloob siya sa isang
triangle, yan, yung triangle mo. So kung yan yung triangle mo, ito na lang i-consider natin. Pag yan ay nag-break on the downside, kasi ang pinanggalingan niya ay baba. So ang pag nag-break yan on the downside, since it is asymmetrical triangle, it is not a right-angled triangle, so it will follow the direction of the previous trend, no? Hindi yung side ang magbibigay ng bias. It's the direction of the previous trend. Kasi kung flat po sana yung side niyan, yun po yung consider natin kung nasaan yung flat side. So since yan, ang magiging target mo ay 76.49 or 76.50. So if you sell at 77.46, ang target mo is 76.43, ang cut loss mo ay 77.68. Yan. So yung triangle po ang naging basis natin dito sa pagsesell ng Australian dollar. So kung wala na pong tanong, ang next natin ay USD/JPY. Ang USD/JPY naman ay patuloy pa rin ang kanyang pag-akyat. Ano po? Kasi yung pag-akyat niya, kung titingnan mo, na-break na itong previous high na to. At pagka-break ng previous high na yan, binalikan niya, nag-support po uli dyan. So ang buying dapat natin, if you have been following yung concept na fina-follow din natin, is you always wait for the correction after the breakout. Yan, correction to the trend line after the breakout. So ito yon. So nung nag-correct siya dyan, dito ka dapat nag-abang ng buying mo. 109.73. Kasi kung ngayon ka magbabay, medyo malayo-layo na ang presyo sa 109.88. You will have to tolerate downward movement of the price from 109.88 up to 109.73. Should the price continue to fall down, then that's the only time that you can make a decision regarding your buying stance dito sa level na to. Pero kung dito ka nag-buy, pagkababa ng presyo, at least alam mo kagad what decision to take, ano po. So ibig sabihin mas konti ang risk mo if you buy in an area of value rather than buying in the middle of the sea, kasi wala ka namang that is the importance of waiting for an area of value. So kung titingnan mo, kung mag-aantay-antay ka hanggang mamayang hapon, any price dipping to your 26-day moving average is a good signal to buy the USD/JPY pair. Yan, so 109.73 po munang ilalagay natin dyan kasi 109.73 itong support dito. Pero ang ano niyan, mamayang hapon, malamang ang mag-support na itong 26-day moving average mo. What I mean by that is nakalagpas na sa 109.73, umakyat na rin ang presyo. So yung ano niya, kaya ang sinasabi natin dito is buy on dips. Buy on dips po tayo dyan. So kung wala na pong tanong, tayo ay lilipat sa gold. Ang gold naman ay hanggang ngayon hindi sila makapag-isip ng maayos, ano po, it cannot make up its mind. Ayan, kahapon indecision yung nangyari. Bumaba, nag-low ng 1888 pero ang forecast natin kahapon is up to 1882, so we miss it by $6, ano? Kasi 1888 ang low, ang forecast natin is 1882. Yan, so should we have traded yesterday, ang cut loss natin is 1905, ang high mo is 1903.58. So buhay ka pa rin sana. So ngayon, ang fear ko lang dito is even if we say na selling pa rin siya, yan, itong trend line na to might probably be enough to push the price higher.
So ang tinitingnan po natin dyan, what we can do there is wait for the price to go down and then saka po tayo mag-buy. Ayan, kung nakikita ninyo, nakapaloob na naman siya sa isang triangle, no? Yung triangle natin is this one and this one. Yan. So kung yan yung triangle mo ngayon, either you look at it from a triangle point of view or you look at it from a channel. So kung channel po yan, ito. Kung channel po yan, ito yung channel mo, no? Iaayos ko lang, ha? Yan. So channel po yan. Kung yan ay channel, no, you only have to, what you do is you measure yung distance ng high and yung two extremes ng channel mo and then project it from the point of breakout kasi malamang dito po mag-breakout kasi ang direction mo from the direction ng trend mo prior is uptrend. So kung ito yung ano mo, ito yung possible breakout mo, dito nag-ano yung presyo, so mag-aabang ka ng buying dito sa trend line mo at value nitong trend line mo ngayon ay 1893 or 18. Parang ang liit kasi, no? Yan, it's around 1893.05. Ayan po. So, buying at 1891.72. Saan mo nakuha yung 1891.72? Malamang sa daily. Yan. Daily nga nakuha yung 1891. So kung kukuhanin natin dito yan, no, itatapat natin dito, it's around 1891.79. Ayan po. So buying tayo at 1891.79 or 72, magkalapit naman ang target profit mo ay ang target profit mo dito ay malamang a retest of this masyado ng mataas. So tingin lang tayo sa hourly, ano? Pwedeng ito ulit. Yun, yung 1912.66. So kung 1891 ang buying mo, 1912.13, ang cut loss mo is how many dollars? Ang cut loss mo is 4.05, sabihin mo ng 9. So kung $9 ang cut loss mo, ang magiging cut loss mo diyan ay 1891 less 9. So yan po, 1882 ang magiging cut loss mo pagka nag-trade ka sa 1891. So kung wala na pong tanong, tayo ay dadako naman sa Forex News. Medyo matagal lang po Bakit kaya ang tagal? Lipat muna natin. So, what can we expect for today? Today po ay yan. So, sa euro hanggang mamayang alas 3 ng hapon or alas 5 ng hapon, puro
puro maputla ang mga news na lalabas, ano? So walang masyadong galaw. So more or less gagalaw siya ng technical movement. So mamayang gabi saka lang magkakaroon ng medyo volatility because magkakasunod ang data ng 8:30 hanggang 9:45 hanggang 10 o'clock. Yan. So ang tinitingnan po diyan ay ang mga personal spending, personal consumption, Purchasing Managers Index, and yung Consumer Sentiment Index. Yung consumer sentiment po, medyo binibigyan din yan ng weight ng market because although it's just a survey, ano, pero people will likely they will likely act more on what they believe rather than what is actually happening. So, if they think that crunch time is coming or ibig sabihin if hard times are ahead, tendency is they will hold on to their money, they will not spend, and that will have some ripple effect sa economy. So that is the simplistic explanation of how people or how the market perceives consumer sentiment. And then pagdating ng madaling araw, puro ano na po, no? So siguro kaya dinate ito ng Friday kasi gusto din naman siguro ng mga traders na lumabas sila ng 5 o'clock ng hapon at mag-bar hopping hanggang madaling araw, no? Kasi it's a weekend the following day. So bank holiday pala sa UK ng Monday. So come Monday naman, wala naman masyado. Yeah. So yan po ang ating market briefing for today, and thank you for joining us and hope to see you all again next week.